Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao kung kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition na nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Mayong hapon katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Ang tanan nga mga nakamonitor karon sa tuang Facebook live streaming. Dili lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Adlaw karon nga petsa 15 mga ka-Angel bulan sa Setyembre tuig 2021. Luzon, Visayas ug Mindanao. Kaniyong tanan magandang hapon po. Lalo na po mga kaibigan sa ating mga kaibigan dyan sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. Binabati po kayo mga ka-Angel ng magandang araw sa inyo. Mga katauhan, ilabi na usab sa 80 ka barangay nga sakop sab sa Tundakbayan sa Cagayan de Oro. Ingon manusab ang 23 kalungsod.
Sa probinsya sa Misamis Oriental, duha ka mga congressional district og duha usab ka mga component city. Hingoog City ug ang El Salvador City. Mga duha, mga tulo, mga upat ka mga merkado diri sa tuwang nakbayan sa Cagayan de Oro. Ang merkado sa Puerto, merkado sa Kugman, merkado sa Agura, sa Kugon ug sa Carmen, 5. Mayong hapon kanyo tanan ang mga ka-angel. Ilabi na usab ato pagpanimbay usab ngadto sa tuwang mga OFW. Ilabi na usab si katong bag-o na to nga atong correspondent. Kalimot ko si pangalan to nga atong bag-o nga correspondent. Kauban ni Bibiangka. Ilabi na usab ingon pa usab ni Hermohinia Palebria. Kumusta mga ka-angel? Maayong adlaw sa tanan. Watching from Amman, Jordan. Yes, sir. Ito kalimtan mga kaka-angel. Ang atuang major sponsor nitong programa si Kagawad Honorable. Kagawad Alan Magsayo uban sa iyang pamilya. Kagawad Romeo Arbacaro o Kapitan na Billy Kidaw sa mga ka-angel. Atong nahimutan karon kung nasa kita nag-live broadcast mga ka-angel diri sa Dorpor Pedro Tarok Pactol Building. Tablon nga Cagayan de Oro City. Pagpanimbay usab ngadto kang Marvic Chalido, kang Ma'am Lucy Candela diya sa Bangahan. Bangahan pagantuka na Bukidnon. Labi na sa Taxi Drivers Association gipanguluhan ni Vacalares sa mga ka-angel. Ako di ay si Angel Ryan Circle mo na nagiguban kanyo nining hapuna. Sudlang sa usa ka oras mga ka-angel. Direta mga ka-angel sa mga nagbabagang balita nga ihatod ako kaninyo mga ka-angel kaniining hapuna. Tumanosab sa mga balita nga lokal nga mga reporters mga ka-angel ilabing sab ni Dro Sanoria. Di kaingon pa mga ka-angel situational report sa sentrong bahin. Lakip na usab ang plitihan sa barko og ang traffic update sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Labi na sa mga ka-angel kay Efrena Solucia gikaingon pa mga kasundaluhan sa Iligan City. Kanunay may suporta sa kalihukan sa gobyerno. Balita usab ni Mon Carcalias na nukad sa lungsod sa Alobihed. La Nina alert daw. Sa balita usab ni Zambas ni Totong Zambas mga ka-angel ang tawag chief of reporter. Duha ka sospitsado nga namaligya og shabu. Sikop sa kapulisan. Sa lokal nga balita mga ka-angel, CDO nakatala na naman ng 10 ka kasong Delta variant. Sa balitang nasyonal mga ka-angel, PNP wala nga na monitor na terror threat sa bansa, sabi ni Eliazar. Balitang international, US ang maglagay ng opisyal para tutukan ang kapakanan ng Afghan woman. Sa balitang sport, Mexican na Legion Marco Antonio Barrera may comeback fight sa edad na 47. Balitang espesyal, ginang sa Thailand nagpaulan ng pera at ginto sa iyang mga kapitbahay matapos maka-jackpot sa loto. Dire unta to kay na mugawason mi ni Angel Rose ba. Dalaming iyak kini yang banig. Kini yang malong amo jud ning ibukhad ba. Para pagbiba sa ginto ay amuatanan. Sa balita nga showbiz. Tiya taham. Okay. Balita nga showbiz, Casey Concepcion. Matatagalan pa daw sa US. Ano daw kung matatagalan ka diha? Magsakit ang muntian? Maghatag ka kwarta? Mga na mga ka-angel ang atawang uluhan sa itong mga balita karong hapon na. Standby mga ka-angel kay mabalik kita sa dili madugay.
Kung saman ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, hog and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayenan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagkamali, bisita ang ilang main store nga na nahimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok Chris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon utan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following sponsors: Tablon Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Tablon Barangay Councilor Romeo R. Bacaro, Barangay Gango Libuna Bukidnon, Antero Ibuna Gango Barangay Councilor. Special live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Anak, huwag kang lalabas ng bahay ha, kasi delikado. Opo tay, tsaka tay, bakit maraming nahahawang mga tao sa COVID-19? Kasi anak, hindi nila sinusunod ang mga health protocols na binibigay sa atin ng gobyerno. Ano po yung health protocols tay? Anak, ang health protocols ay ang pagsusuot ng face mask, face shield at 1 meter distancing at palaging paghuhugas ng kamay para iwas sa virus. Ah, sige po tay. Di po ako lalabas para di po tayo mahawa sa sakit. Laging tandaan, ang disiplina ay magsisimula sa ating sarili. Ang paalalang ito hatid sa inyo ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Pare, ano, sama ka sa amin mamaya? Saan pare? Magsasabog kami mamaya pare. Sige na, sama ka na. Parang wala tayong pinagdaanan bilang kaibigan ah. Nako pare, pasensya ka na talaga pare, hindi ako sasama. At higit sa lahat pare, kahit ilang taon tayong magkakaibigan, kapag droga, aayawan talaga kita pare. Ah, grabe ka naman pare. Ito talaga ang sisira sa pagkakaibigan natin kung hindi ka talaga sasama pare. Hala sige, kami na lang kung di ka sasama. Sige pare, wag niyo ako idamay, marami pa akong kailangan to pa rin sa pamilya ko. At nakakasira yan ng buhay. Laging tandaan, ang paggamit ng pinagbabawal na gamot ay maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang paalalang ito ay atin sa atin ng Angel Broadcasting Online Streaming Services. Kaya panahin ta karon mga ka-Angel diri sa tong programa, ang Angel News Patrol Afternoon Edition. Alang sa unang bolyada sa mga balita mga ka-Angel, atong nadawato na unang report sa atong chief of reporter, si Angel Tutong Sambas. Okay, ato sa dawaton, Angel Tong, sa imong mga report niya, pasok! Malam person na register kining duha sa dinasab nga lalaki o babae human kini may gaya ng sa supervision sa mga tropa sa RDA kung Regional Drug Enforcement Unit kung kini sila nagpahigayon sa Barangay 21 na insurance Cagayan de Oro
Kagapon sa ako, mga dinakpan na sila si Mark John Jimene yang Dakalan alias Bugoy. O kining usa-usab na babae nga si Persila Estrada. O kini siya nagdakpan ang sabi sa unang kaso gihapon nga 9165. Karon ibalik na usab sa pagpamaligya. Kini sila kasamtangan kini siya kasamtangan manimuyo sa agora na pasan ning Dakbayan. O napalitan kini sila og usa ka pakete nga sabo nga balor sa 500 pesos sa mga sakop sa kapulisan nga nagpatuo sa pusher fire o dayon pusa sa duruha ang pagrekisa usab silang lawas lain sa sabo usab nga nasakmit ini nga 5 kilos nga mutibang kini og 3 grams diin ang estimated market value usab 20,400 pesos sa karon gidala na ang mga nakumpiska sa mga kung gitawag na sabo sa Regional Crime Laboratory alang sa qualitative o quantitative examination o mag-atubang na kini ang duruha sa kasong Section 11 kung RA 9165 o sa tibang sa blood disposition. Report katong nakuha sa kapulisan sa RDEUT. Kini si Angel Tutong Sabas nag-report. Live sa Angel Broadcasting News Online. Salamat kayo Angel Tong sa imong mga balita diha. Padayon ta sa itong mga balita din hapon na mga ka-Angel. Alang usaba sa balita nga lokal. Cagayan de Oro nakatala na naman ng 10 kaso ng Delta variant. Nakatala na naman ang Cagayan de Oro ng 10 Delta variant cases. At ito ang batch 8. Based sa report ni Dr. Tidyu, Medical Officer sa City Health Office, sa Daily Praiser sa City of Cagayan de Oro. 5 na kalalaki at 5 babae sa batch 8 sa Delta variant cases. Ang 4 ay galing sa Barangay Patag. Samtang ang isa na kaso ay sa Barangay Mambuaya, Nazareth, Kauswagan, Bulwa, Carmen at Kanituan. Sa mga bagong kaso, 6 ang isolated at 3 ang clinical recovered o negatibo sa RT-PCR, RT-PCR swab test at isa pang retag sa isang bayan. Inihayag ni Mayor Oscar Moreno ang kooperasyon sa mga close contact na sana hindi sila magdalawang isip kung dadalhin sila sa isolation na facilities sa lungsod para hindi na kumalat ang virus at mapigilan ang pagka-infected sa pamilya. Oras karon mga ka-Angel, alas 4:25 na sa hapon. Padayon ta sa tuwang balitang nasyonal samtang ato pang gipaabot mga ka-Angel ang balita sa mga atong mga local reporters. PNP wala nga na-monitor na terror threat sa bansa, sabi ni General Guillermo Elizar. Walang na-monitor na terrorist threat sa bansa ang PNP. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Guillermo Elizar matapos na maglabas ng babala ang Japan sa kanilang mga mamayan na nasa 6 na bansa sa Timog Silangang Asya, kabilang ang Pilipinas, na mag-ingat sa posibleng terrorist threat. Sa abiso ng Japan, pinayuhan ang kanilang mga mamayan na umiwas sa mga matataong lugar dahil sa panganib mula sa suicide bombing. Siniguro naman ng PNP Chief na hindi nagre-relax ang PNP sa pagbabantay sa mga posibleng banta. Noon pa naman aniya makalipas ang 9/11 World Trade Attack sa New York at Marawi Siege ay aktibo ang koordinasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng information sharing tungkol sa iba't ibang terrorist group. Ato sa nga dawato na mga ka-Angel kay naka-standby karon sa lungsod sa Alubihid. Matod pa mga ka-Angel, La Nina alert. Labi na may kalabitan kini mga ka-Angel sa pagbagyo. So ato sa nga dawaton karon mga ka-Angel ang report ni Mon Carcalyas. Angel Mon, sa imo nga mga report, pasok.
ang Department of Science and Technology o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services kon Pag-asa ang nakamonitor kini sa bag-o pa lang sa La Nina phenomenon. O aniya Angel Ryan akong ihatag ang official statement gikan sa DOST Pag-asa nga gikan sa Quezon City dated kini September 13 atong piaging adlaw o mao ni La Nina alert Angel Ryan. Pag-asa recent climate monitoring and analysis indicate La Nina in the coming months. La Nina is characterized by unusual cold ocean surface temperature in the central and eastern equatorial Pacific concept based on latest forecasts by most climate models and expert judgments. There is a 70 to 80% chance of La Nina forming in the last quarter of 2021. Sa ato pa karong hinapos in the Ryan quarter which may persist until the first quarter of 2022. Mulungtad pa kini hangtod sa unang quarter sa 2022 in the Ryan. Rainfall forecast also suggests a higher probability of above normal rainfall conditions in many areas of the country in the next several months. This can be attributed to the expected stronger easterlies, enhanced northeast monsoon and tropical cyclone occurrence. Furthermore, the eastern sections of the country which normally receive more rainfall during the last quarter of the year could further increase the likelihood of more adverse such as floods, landslides over highly vulnerable areas. Ato ba katong mga lugar Angel Ryan nagi-alerto ang katong prone sa landslide ingon man sa flash flood gipahinumduman o gi-alerto sila tungod nining na-monitor karon sa Pag-asa nga dunay mipurma nga La Nina phenomenon nining umabot nga lahing quarter Angel Ryan. Padayon ta with this scenario, all concerned agencies are to take precautionary measures to mitigate the potential adverse impact of this coming La Nina. Pag-asa will closely monitor these conditions and regular updated and advisories shall be issued as appropriate. For more information, you may contact the Climate Monitoring and Prediction Section CONCLEMS, Climatology and Agrometeorology Division CONCAD at telephone number 8284-0800 local 906 or through email pag-asaclems@gmail.com. Signed, Vicente B. Malano, PhD Administrator. Until Ryan. Oh yes. Sa kini ka alerto, pag-alerto sa atong mga kaigsunan. Gikan kini sa DOST Pag-asa. Diin may pagawas kini sila sa ilang press statement. Kani adtong miaging adlaw September 13, 2021. Diha sa may Quezon City. Nga matod pa tanan nga mga katawhan kinahanglan magbinantayon na Angel Ryan labi na katong mga peligro kayo ang mga lugar nga prone sila sa landslide sa flash flood tungod lagi kay sa ilang na monitor kining La Nina amoabot matod pa 70 to 80% kining mipurma karong last quarter na ning tuiga og hangtod pa dito angato sa first quarter sa sunod tuig Angel Ryan. O sige. Final report. Gikan ni sa kong limutangan, Amon Carcalas reporting live sa Angel Broadcasting Online. Okay. Okay, salamat kayo Angel Amon Carcalyas. Alang sa iyang press release katong mga ka-Angel gikan sa DOST Manila. Kalimbigitan katong mga ka-Angel sa La Nina alert sa tibuok bahin sa Mindanao og sa Region Tina mga ka-Angel.
Dirita sa ikaduha, dirita mga ka-angel sa Balitang International. Samtang ato mangipaabot ang report gikan ni Efren Salusia o kay Drew Sanoria mga ka-angel. Oras karon alas 4:32 na sa hapon. Balitang International, US maglagay ng opisyal para tutukan ang kapakanan ng Afghan women. Maglalagay si US Secretary of State Antony Blinken ng kanyang senior official para tutukan at suportahan ang mga babaeng Afghan. Sa ginagawang congressional hearing tungkol sa US withdrawal sa Afghanistan, na sinabi nito na kanilang babantayan kung nabibigyan ng karapatan ang mga kababaihan gaya sa akses sa edukasyon, healthcare at sa trabaho. Paliwanag naman ni Blinken na minana lamang nila kay dating US President Donald Trump ang pag-alis sa mga sundalo sa Afghanistan at hindi ito nagmula sa pamumuno ni President Joe Biden. Naniniwala ito na kapag manatili ang mga sundalo ng US ay magtatagal pa ang giyera sa Afghanistan ng karagdagang 5 hanggang 10 taon. Okay, dirita lokso ta mga ka-angel, oras karon alas 4:33 na sa hapon. Ato sa nga dawaton mga ka-angel ang report gikan na sa Aman Jordan mga ka-angel. Si ma'am ato sa nga dawaton ang report ni Angel Rose Dinya. Ingon ato da top most wanted person sa kasong rape sa Samar, sikop sa Cavite. Ato sa nga dawaton mga ka-angel, ato sa nga hulat-hulaton sa ato sanggi prepared atong kahimanan mga ka-angel sa report ni Angel Rose Dinya. Number 2 top most wanted person sa kasong rape sa Samar, sikop sa Cavite daw. Okay, wait sa mga ka-angel kay ato sanggi kuan. Sige. Si Efren na sa atong unang dawaton mga ka-angel. Sayang balita ato sa nga dawaton ang report ni Efren, ato sa balik-balikan unya ang report sa atong kauban sa atong program in charge si Rosa Dinya. Ato dawaton ang report ni Efren Salusia. Friend, sa imong mga report dia, pasok. Alme, permanente nga mo suporta sa proyekto sa gobyerno. Iligan City, gitutukan ang pagpadayon sa gobyerno ang suporta sa kabatanunan bahin sa barangay dinhi sa Iligan City. Ang 54th ay The Engineering Battalion upo sa 55th Engineering Battalion ang pagpalayo sa suporta sa proyekto sa komunidad sa gobyerno o dili gobyerno. Matod pa ni Lieutenant Colonel Hassan Badar, commanding official sa 554th. Wala pa kaming pagawa nga hindi sa gobyerno. Kailangan kung ano ang utos sa gobyerno, kailangan ang aming suporta. Kaya siyempre sila live report sa Angel Broadcasting News Online. Salamat kayo Angel Efren Salusia. Kalabigita mo itong mga ka-angel. Kaingon pa mga kasundaluhan sa Iligan City. Kanunay daw nga may suporta sa gobyerno. Suporta dyan sila, kaya kung di sila mo suporta, na Ginoo ka. Basin rebellion ang hilang atubangon nga kaso. Muna kailang suporta dyan sila, di na sila pwede mitiwalag sa gobyerno.
Basta maparehas yan ni Trillanes nga mitiwalag ang iyang mga magdano. Na impas nga ba karon kasawag rebellion. Kuna kinahanglan jud mga sa dalawa ka pulisan. Suporta jud ta kun sa gipakuan sa tong gobyerno karon nga mga panahon na. Ilabi na crisis karon, pandemic karon. Nagserbisyo man kita sa bayan. Wala ta nagserbisyo sa usa ka tawo. Sige, ato sa nga dawaton mga ka-angel ang reporta ni Ma'am Taha. Update ko to mga ka-angel sa Aman Jordan. Ato sa nga dawaton mga ka-angel ang report ni Ma'am Taha. O sige, atong dawaton ni Ma'am sa tong report. Magandang umaga mga ka-angel. Balita mula dito sa Saudi Arabia. Inaresto ang isang Pilipina domestic worker ng mga Saudi authorities sa mismong inuupahang apartment dahil sa paggawa ng massage clinic ang apartment nito. Sumugod sa apartment ng suspect ang pinagsamang puwersa sa Ministry of Health at Pulisya matapos silang makatanggap ng sumbong mula sa isang babaeng Saudiya. Ayon sa sumbong, tumanggap ng customer ang kasambahay na gustong magpahilot upang ipaayos umano ang problema ng matres. Bago ang pagsalakay, isang asit ang ipinain ng otoridad para magpanggap na pasyente. Nang sisimulan ito ng paghilot, agad nang sumugod ang mga pulis para dakpin ang kasambahay. Ang naturang raid ay nailathala sa Snapchat account ni Faisal Al Abdul Karim, pinuno ng Consumer Awareness Committee sa Riyadh Chambers of Commerce. Ayon sa opisyal, nakasaad sa Complementary and Alternative Medicine Regulation na dapat ang may kaukulang certificate at license ang manggagamot lamang sa pamamagitan ng cupping, orthopedics, physical therapy at iba pang otorisadong pagsagawa o magsagawa nito ay kailangang may training mula sa ahensya ng gobyerno na may sakop nito. Dagdag pa ng opisyal, delikado para sa mga pasyente kung magkakaroon ng komplikasyon at walang kayang gawin ang Pinay para sa taong may karamdaman dahil hindi naman ito lisensyado at wala ring tamang kagamitan. At maliban nito, bawal sa batas ng Saudi Arabia na magkaroon ng ibang trabahong hindi nakasaad sa employment contract. Mula dito sa Riyadh, Saudi Arabia, ito si Tia Taha alang sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Ma'am Taha sa imong report. Dirita mga ka-angel, padayon ta sa to nga mga balita karong hapon na. Dirita sa balitang okay, ato sa nga dawaton mga ka-angel ang balita gikan sa tong kauban na si Angela Rose Dinya. Yun ba top 2 top mo sa wanted person sa kasong rape sa Samar, sikop daw sa Cavite. Ato sa nga dawaton mga ka-angel, ato sang ihanay ang ato nga kahimanan. O sige, atong dawaton si Angel Rose Dinya. Angel Rose sa imong mga report. Pasok. Walang nirekomendang piyansa ang Burungan City Branch 1 na presiding judge sa LB Percado Lima sa nilabas nitong warrant of arrest laban kay Enerio Apabre sa 52 anyos sa kaso ng rape matapos itong gasain ang kapitbahay noong nakaraang taon sa probinsya ng Samar. Kaya Apabre na aresto ng pinagsanib na puwersa ng Burungan na Samar PNP at Manila Police District MPD sa Anabo Sikan, Imos Cavite noong nakaraang Sabado kung saan siya nagtago. Ito rin naman na top number 2 most wanted person ang suspect na nakakulong na ngayon sa Burungan na PNP jail para papanagutin sa kanyang ginawang sala. Ako si Angel Rose, Kiatson Dinya, Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Angel Rose sa Dinya alang sa iyang mga balita. Nabigitan kini nga top 2 most wanted person daw sa kaso nga panggagahasa. Natibog doon sa Samar sikop sa Cavite mga ka-angel. Narita pa dayon ta sa to nga balitang sports. Sabi na ato pang gipabot si Drosa Nuria sa iyang balita sa trapiko, sa plitihan sa barko. O go sa
pag-aninaw diha sa kawanangan sa inato nga pamaagi. Balitang sports, ang Mexican Legion na Marco Antonio Barrera may comeback fight sa edad na 47. Inanunsyo na ngayon ng dating 3 Division champion na Marco Antonio Barrera ang kanyang pagbabalik sa boxing sa edad na 47. Makakasagupan nito ang welterweight ang dating super bantamweight champion Daniela Ponce de Leon. Isasagawa na naman ang laban sa Nobyembre 20 sa Mountain Gods Resort and Casino in Mescalero, New Mexico. Muling sumabak si Barrera noong 2011 laban kay Jose Arias at nanalo sa pamamagitan ng second round technical knockout. Taong 2007 naman nang talunin ni Senator Manny Pacquiao ang Mexican boxer. Oras karon ng mga ka-angel, alas 4:43 na sa hapon. Parahinta sa itong balita diri sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Sa balitang espesyal mga ka-angel, ginang sa Thailand ang nagpapaulan ng pera at ginto sa kanyang kapitbahay matapos makajakpat ng loto. Literal na umulan ng pera at ginto sa isang komunidad sa probinsya ng Udon Thani sa Thailand matapos magrenta ang isang ginang ng grupo ng paragliders para magsabog ng pera at ginto alahas mula sa kalangitan. Ang ginang ay nakilala nga si Suwandli Panyasay. Ginawa niya ito para mamudmod ng biyaya sa kanyang mga kapitbahay matapos siyang manalo sa loto. Itinao niya ang pagpapaulan ng pera at alahas sa pagdiriwang niya ng kanyang 48 na kaarawan. Inibitahan niya ang kanyang mga kamag-anak at mga kapitbahay. 10 paramotor pilots ang kanyang inupahan para magsabog ng 3 ginto, kwentas at pera sa nagkakahalaga ng 300,000 baht. 200 katao ang inambitado sa kanyang birthday celebration. Pero dahil kumalat agad sa kanilang lugar na mamimigay siya ng balato, umabot sa mahigit na 1,000 ang nag-abang ng biyaya mula sa kalangitan. Ayon kay Panyasay, naisipan niya gawin ito upang maibahagi sa ibang tao ang kasiyahan sa kanyang natamo mula nang matanggap ang 90 million baht jackpot prize mula sa loto. Ato sang hulat-hulaton. Si Dro, Angel Dro, basi nakamonitor ka karon. Okay. Bakit ayaw mong sumagot, Angel Dro? Balita nga showbiz, Casey Concepcion na matatagalan pa daw sa United States. Isinawalat ng actress na si Casey Concepcion na nanatili pa siya ng matagal sa Estados Unidos. Sa isang vlog, ipinakita rin ni Concepcion sa kanyang mga followers ang biyahe mula sa Maynila patungong Amerika noong pang-Hunyo. Ibinahagi na rin ang actress ang kanyang fan sa paghahanap niya ng apartment na tulong ng mga kaibigan niya sa US. Ayon pa kay Casey, itutuloy niya ang kanyang pag-aaral kaya't matatagalan pa siya sa nasabing bansa. Mukha na mga ka-angel ang atuhang mga uluhan sa itong mga nagbabagang balita karong hapon na. Atong i-recap mga ka-angel ang mga headlines sa itong mga balita. Una ang mga balitang lokal. Si Dro wala naka-report. Eprenta mga ka-angel. Mga kasundaluhan sa Iligan City kanunay may suporta sa kalihukan ng gobyerno. Bang sa balita ni Mon Carcallas, La Nina Alert.
Balita naman sa atong Chief of Reporter si Tutong Zambas, duha ka suspitsado nga namaligya og sabon na dakpan sa kapulisan. Samtang sa balitang lokal, CDO nakatala ng 10 kaso ng Delta variant. Sa balitang nasyonal, PNP wala nga na monitor na terror activity sa loob ng Philippine Area of Responsibility mga ka-angel sa PAR ng bansang Pilipinas ayon kay Eliezer. Sa international news sa mga ka-angel, US maglagay ng opisyala para tutukan ang kapakanan ng Afghan sa women. Balitang sports, ang Mexican na legend Marco Antonio Barrera may comeback fight sa edad na 47. Balitang special, ginang sa Thailand nagpaulan ng pera at ginto sa kanyang mga kapitbahay matapos makapanalo ng jackpot loto na 90 million baht. Sa balita sa showbiz, kissing obsession matatagalan pa daw sa US. Mga ka na mga ka-angel at mga balita karong hapon na. Dito lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sang aninagon mga ka-angel sa dili pa kata magpaalam diri sa kahanginan. Basin dunay nagpaere. Okay. Atong balik-balikan mga ka-angel, Hermogena Balebria. Kumusta? Mga ka-angel, maayong adlaw sa tanan. Ilaban usab watching from Amman, Jordan. Darita usab mga ka-angel sa okay, wala na nagpapa-dedicate sa mga ka-angel o nagpapa-shoutout. Sa ngalan sa kong ka-partner mga ka-angel diri sa tuang studio. Ato ang production assistant atong PH Angel Ros Dinya, atong program in charge. Ito ang admin head Ma'am Rocklyn Daang, Chief of Reporter si Tutong Zambas, news writer si Shen Sulugan. Labi na sa ito ang mga reporters na nukad sa lungsod sa Lubihid, Moncar Calyas, sa sentrong bahin sa Dakbayan. Dro Sanoria, Dro, wala man mo tubaga ang tawag. Angel Friends sa Lucia sa Indahag, sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, sa particular diri sa Tablon. Si Angel Ricky Tadillo Real. Ako si Angel Ryan Circle Molo. Managig-uban kaninyo mga ka-angel sulod sa 43 minutos dire lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Dire lang sa programang Angel Broadcasting Online Streaming Services. Wala na ko'y igong oras sa mga ka-angel. Hangtod sa sunod itong panag-uban. Daghang salamat mga ka-angel og dalaygon ang Diyos. Unsa man ang inyong ipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, egg and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayenan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa inyo mga pagmamalay, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubid, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok 3, Barangay Talaba, Alubid, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangita ang mapayumon utan o maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya o tig-dumat. Angel Broadcasting Online Streaming Services would like to thank the following sponsors: Tablon Barangay Councilor Alan Magsayo and Family, Tablon Barangay Councilor Romeo R. Bacaro, Barangay Gango Libuna Bukidnon, Antero Ibuna Gango Barangay Councilor. Special thanks to Barangay Gango Libuna Bukidnon, Elmer Nabong Gango Barangay Councilor.